Sumentro naman sa liwanag at paglaya mula sa kasalanan ang naging mensahe ng vigil sa Manila Cathedral bilang selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay. Yan ang sentro ng balita ni Gab Villegas. Binigyan liwanag ng mga mananampalataya ang Manila Cathedral ng mga nakasinding kandila, simbolo ng muling pagkabuhay ni Hesukristo at ang kanyang pagwawagi laban sa kadiliman ng kasalanan at kamatayan. Pinangunahan kagabi ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Easter Vigil Mass sa pamamagitan ng pagsindi ng Paschal Candle na kumakatawan sa presensya ni Kristo. Ayon sa tradisyon, ang wax nito ay sumasagisag sa katawan ni Kristo. Ang mitsa ay sumisimbolo sa kaluluwa nito at ang apoy naman ay sumisimbolo sa kanyang pagka-Diyos. Sa homily ni Cotabato Archbishop Emeritus Orlando Cardinal Quevedo, sumentro ang kanyang pagninilay sa mga tema ng kadiliman at liwanag, kaligtasan at paglaya mula sa kasalanan. There are three images that we learned this evening. One is the image of darkness. The other is the image of light. And this is summarized by the words of the beautiful exalted. Rejoice, O heavenly powers. Rejoice is the word that summarizes this evening's celebration. The most beautiful liturgical celebration in the whole year. Saint Augustine said, it is the mother of all vigils. Itinampok rin ng kardinal ang kahalagahan ng pagbibinyag at ang pag-ibig ng Diyos na ipinapakita sa pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Jesus. Sacraments of Christian initiation which we went through, received Jesus and the Holy Spirit. And together, of course, with Jesus and the Holy Spirit is the whole Trinity, the Father. There is one word that describes what we all heard tonight. The love of God. The love of God not only for His Son, but the love of God for all of us. Samantala sa kanyang Easter message, nanawagan si Cardinal Advincula sa mga magkakatunggaling panig na wakasan na ang mga karahasan. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy pa rin na kaguluhan sa Middle East. Anya, ang Pasko ng muling pagkabuhay ay hindi lamang panahon para magdiwang, kundi ito rin ay panahon para labanan ang galit at puot na hindi gumagamit ng dahas. Hinihimok ng kardinal ang lahat na pangalagaan ang isa't isa at bigyan pansin ang mga problema na ating kinakaharap. Sa Vatican naman, pinangunahan ni Pope Leo XIV ang kanyang kauna-unahang Easter Vigil Mass sa St. Peter's Basilica na dinaluhan ng libu-libong Katoliko. Dito ay nanawagan ang Santo Papa sa lahat na huwag maging manhid sa mga nangyayaring kaguluhan at sa halip ay pagsikapan na maabot ang kapayapaan. Inaasahan na ngayong gabi, oras sa Pilipinas, ay magbibigay si Pope Leo XIV ng kanyang unang Urbi et Orbi message. Sorelle, fratelli, non mancano anche ai nostri giorni sepolcri da aprire. E spesso le pietre che li chiudono sono così pesanti e ben vigilate da sembrare inamovibili. Alcuni opprimono l'uomo nel cuore, come la sfiducia, la paura, l'egoismo, il rancore. Altre, conseguenza di quelle interiori, spezzano i legami tra noi come la guerra, la ingiustizia, la chiusura tra popoli e nazioni. Non lasciamocene paralizzare. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.